So, ito na yung last lesson ni ma'am. Ngayon, ito yung given niya, yung area of integral 3 and positive 0, x dx. Bakit naging 3 yung nasa taas? Kasi nga, ito yung graph, oh. Ito. Sa nagtatapos yung arrow, di ba sa 3, kaya siya sa taas. Then, nag-start siya sa 0. Then, tong x dx given na yan. Ito, yung fx equals x natin. Ngayon, x squared plus 2. Bakit naging 2 yun? Di ba yung x natin walang given? Ay, yung x natin pag ganyan is yung given niya is 1. Kaya magiging 1 plus 1. Kasi nga di ba power rule, magpa plus 1 tayo kaya magiging 2. Then plus c. Then integral of 3 and 0. Kaya naging plus c to kasi nga constant yung dx natin. Next, substitute lang natin yung 3 sa x. So, kaya 3 dahil may 2 siya dito, multiply natin siya by itself, kaya magiging 3 times 3. Kasi nga 3 ay open parenthesis 3, then close parenthesis 2. Kaya magiging multiply by itself natin siya, kaya magiging 3 times 3, kaya naging 9 to. Then copy lang natin tong 2 plus c minus 0, then over 2, ito kinapi lang natin to, then plus c. Kinancel na natin yung c dito, kaya ang magiging sagot is 9 over 2 unit squared. Yan ay sagot. Next, ganun lang din dito. Sa nagtatapos yung araw, sa 1, then sa nag-start 0. Ngayon yung fx natin is yung x squared, ito, then dx. Ngayon, bakit naging 3 to? Ganun lang din, power rule. 2 plus 1, kaya magiging 3. Then, substitute lang natin tong 1 sa sa x. So, kaya naging 1 yan, kasi 1 times 1 times 1, kasi 3 Kaya parang ganun lang din, 1 times 3. Parang wala lang din magbabago. So, substitute lang din yung 0 over 3. Kaya magiging sagot is 1/3 unit squared. So, dito tayo sa let U. Ito yung pinakamahirap na given. Pero, ito, nadalian lang ako. Medyo hindi, sa iba kasing given nakakalito eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko kayang masyadong turo. Yung let U natin is yung x squared plus 1. Ito yung nasa loob ng square root. Yung du natin, kaya naging 2x yan kasi nga nag 1 half tayo dito. Pero ang du talaga natin is x tsaka dx. Yung nasa labas ng square root, ito yung constant. Ngayon, ilalabas natin yung integral of x parenthesis x squared plus 1, then 1 half. Paano nagkaroon ng 1 half dito? Kasi nga, ito yung sa may du natin, kuha, then dx. Tapos yung gano'n lang din, x u, yung u na natin kasi ito yon, mamaya sasubstitute natin yan. Ngayon, baligtarin lang natin, integral of u 1 half times x dx. And then yung x natin, tapos integral of u 1 half, yung du kasi natin, ano na siya, isasama natin dito yung 1 half para bang binaban natin. Ito yun, nandito kasi yun, ito. Then pagdating naman sa dito, nilabas na natin yung 1 half sa du. Kaya magiging 1 half integral of u 1 half and then du. Tapos dito times na natin, 1 half times u 32 plus I over 32 plus c. Bakit naging 32 yun? Nag plus 1 lang tayo sa 1 half. 1 half plus 1 over 1 half plus 1. Kaya magiging 3 over 2. Ngayon, bakit naging 1/3 to? Times nga natin kasi siya dito sa u 3 over 2 plus 3 over 2. Then plus c. Ngayon, ito na. Then 1/3 x squared plus 1 back 3/2. Then integral of 1 and 0. Copy lang natin tong 1 tsaka 3,
Tapos, paano naging to? Paano nga ba? Hindi. Paano naging to? Kasi itong x, sinubstitute natin siya sa... itong 1, sinubstitute natin sa x. Kaya magiging 1 is 1 squared plus 1. Kaya magiging 2 lang siya. Then, copy natin itong 3, 2. Minus 1/3. Ganun lang din. Yung 0, substitute natin sa x. 0 squared plus 1. Kaya magiging 1. Wala kasing pinagbago kasi 0 naman yun eh. Then 3, 2. Tapos, eto na yung sagot. Hindi ko lang alam kung paano idiretso sa calcu eh. Basta ito na yung sagot. Pag dineretso mo sa calcu, ito na yung sagot. Pero pag minanual mo pala, hindi ko alam kung paano i-solve eh. Bawal kasi tayo gumamit ng calcu. So, yun lang yung last lesson ni ma'am. Wala na yan. So, yun lang lahat.